Medyo napahid ang luha ng mga consumer sa pagpasok ng 2023 matapos paiyakin ang sobrang pagtaas ng presyo ng sibuyas bago matapos ang 2022 na umabot sa 700 pesos kada kilo. Ito'y matapos na dumating ang supply ng imported na sibuyas at nag-umpisa na rin ang panahon ng anihan. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, kumita naman sila kahit papaano dahil binili ito sa kanila sa mas mataas na halaga. Binantayan na ng Department of Agriculture ang supply at kabi-kabila din ang naging pagdinig ng dalawang kapulungan ng Kongreso para laging mag-update sa presyo nito. Matapos ang kalbaryo sa presyo ng sibuyas, unti-unti namang sumipa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ngayong taon. Sumampa sa halos 50 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, habang may ibang nagbebenta ng mas mataas pa dito para sa well-milled rice. Hinala noon ng mga otoridad, maaaring may umiipit sa supply ng bigas para tumaas ang presyo nito. Kaya naman napilitan ng mga alam ang mga mambabatas at ininspeksyon ang mga bigasan sa Bulacan. May ilan sa mga ito ang niraid ng mga otoridad at kinumpiska ang mga imbak na imported na bigas. Noong Setyembre ay napilitang magpatupad ng price cap o limitasyon sa presyo ng bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya rin tumatayong kalihim ng DA noon. Ipinako sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos sa kada kilo ng well-milled rice. Umaray ang mga retailer dahil nabili umano nila ang kanilang stock na bigas sa mas mataas na halaga. Kaya naman nagbigay ng ayuda ang gobyerno sa mga ito sa halagang 15,000 piso. Pagkatapos ng isang buwan ay inalis na rin ang price cap na sinasabing nakapigil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Sa nakikita namin, positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, siyempre, aantayin natin yung market forces kagaya ng harvest time para bumaba. Pero siyempre, ang ano lang naman nito, ang downside lang nito, na bigla yung mga retailers, dahil may mga matataas pa silang puunan, na biglang nailagay doon sa price cap. Sa kabila nito, patuloy pa ring tumataas ang presyo ng bigas ngayon. Ayon sa mga sektor na nakaugnay sa agrikultura, mataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ito ang siyang humahatak ngayon sa presyo ng lokal na bigas. I've known him since we were boys. So malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, ay nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Pagpasok ng Nobyembre ay ipinasa na ni PBBM ang pagiging kalihim ng DA kay Francisco Chu Laurel Jr. na sinasabing isa sa may pinakamalaking ambag sa pangangampanya ng Pangulo. Tiwala si Marcos na mapapatakbo at maipatutupad ni Laurel ang mga nais nitong reforma sa kagawaran. Dahil na rin anya sa mahigit 3 dekada nitong karanasan sa pamamalakad ng pribadong kumpanya na nakaugnay sa agrikultura, partikular sa pangisdaan. Hinigpitan nito ang proseso ng importasyon ng bigas. Inobliga ang mga importer na gamitin ang import clearance sa loob lamang ng 1 buwan. I asked somebody to meet the importers. Sabi ko sa kanila, pag hindi nyo import yan, within 30 days, hindi kayo mabili ng PO, kakancelin ko lahat yan. Because I don't want to be held hostage by, permits that were issued to them upon their request. Base sa datos ng kagawaran, mahigit na sa 3 milyong metriko tonelada ang dumating sa bansa ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa 3.8 million metric tons noong 2022. Ngayong 2023, pinaigting din ang kampanya laban sa agricultural smuggling sa bansa.
Daang-daang milyong piso ng halaga ng mga produktong agrikultura ang nasabat ng mga otoridad. At nitong Nobyembre rin ay naaresto ang sinasabing isa sa mga big-time smuggler. Mula pa sa kalagitnaan ng taon ay umiiral na ang El Nino sa dagat Pasipiko. May mga lugar na sa bansa na nakararanas ng kabawasan sa ulan. Pero sa susunod na taon pa ay naasahang mararamdaman ang epekto nito sa produksyon ng pagkain. Super El Nino kung tagurian ng mga eksperto ang phenomenon na ito dahil sa tindi o init na maaaring maitala sa karagatan. Ang nakikita natin na magiging epekto or peak nitong El Nino is by end of April 2024 na kung saan mostly more than 45 provinces ang posibleng makaranas ng meteorological drought conditions. Inihahanda na ng pamahalaan ang imbak na tubig para sa irigasyon at supply sa Metro Manila at karatig lalawigan. Sa susunod na taon ay ating aabangan kung gaano ang maging epekto ng El Nino lalo na sa produksyon ng palay sa bansa dahil malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo nito kapag kinapos ng supply ang bansa. Ako si Ray Pelayo para sa Repaso 2023.